Ang isang batang babae na nagngangalang Joey ay mahilig umakyat. Sa tuwing nagtatalo ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kapatid, tumatakas siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa kabinet kusina at sa bintana. Siya ay nakaupo at pinagmamasdan ang lungsod hanggang sa humupa ang tensyon. Makalipas ang 20 taon, biglang nagising si Joey sa tunog ng kanyang telepono. Nang abutin niya ito, ay nahulog ang telepono sa mesa. Nang mapagtantong boss niya ang tumatawag, ay nagmadali siya para maghanda. Naglagay siya ng 2 slice ng tinapay sa toaster. Nagmamadali siyang lumabas para pumasok sa trabaho. Pagdating niya, natuklasan niya na ang kanyang kapatid na si Michael ay hindi na maaaring manatili doon. Hinala ng direktor na nanghack si Michael mula sa pasilidad ng computer at nakita ang kumpidensyal na impormasyon. Hindi rin makapaniwala na pinadala ni Michael sa local media na negatibong nakaapekto sa reputasyon ng pasilidad. Kaya naman ay iminungkahin ang direktor kay Joey na sunduin si Michael at ihatid pa uwi. Natuwa naman si Michael matapos itong marinig. Ngunit ang supervisor ni Joey na si Derek ay kanina pa tumatawag. Nagbabala ito na kapag wala siya sa trabaho bago sumapit ang 2:00 ng hapon at tanggalin siya sa trabaho. Dahil sa pagkataranta ay tumakbo sila ni Mikelsa kasama ang palad. Nasiraan na naman ng motorsiklo si Joey kaya napilitan silang tumakbo para makahabol sa dumadaang boss. Nang sila ay nakasakay na, agad nilang napagtanto na maling boss ang kanilang sinasakyan at kailangan nilang bumaba para sumakay sa isa pa. Pagsakay nila sa pangalawang bus, nakatanggap si Joey ngisa pang text mula sa kanyang supervisor. Hinihiling na magtrabaho siya kaagad o mawala ng trabaho. Pagdating nila sa hintuan, si Michael na autistic ay nagalit dahil naiwan niya ang kanyang charger sa bus. Nakipagtalo siya kay Joey ngunit naging matyaga ang huli sa pamamagitan ng pag-aliw kay Michael. Nangakong bibigyan ito ng isa pa. Sa wakas nakarating si Joey sa kumpanya. Hiniling niya sa security guard na si Big Ran na bantayan si Michael habang siya ay nagtatrabaho. Magiliw na kinuha ni Big Ran ang telepono ni Michael para mag-charge at tiniyak kay Joey na babantayan niya ito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa elevator sa sandaling iyon. Pumasok ang mga CEO ng kumpanya, ang magkapatid na Gerald at Jeffrey. Pinag-uusapan ng tungkol sa negosyo. Kasama ang kanilang mga tauhan, isang buntis na kusinera ang pumasok at si Gerald ay inis na nagsabing manatili ito sa bahay. Mariing sinagot ni Joey na marahil ay dapat niyang bayaran ang nararapat na maternity leave ng babae. Sa halip, sa wakas ay narating ni Joey ang kanyang supervisor na si Derek. Agad na pinupunto na siya ay huli ng 17 segundo inutusan siyang linisin ang mga panel ng level 51. Habang naghahanda si Joey na simulan ang kanyang trabaho, dumating ang kanyang katrabaho na si Noah at kinuwento ang tungkol sa muling pagtanggal kay Michael sa trabaho nang maglaon nagreklamo si Gerald tungkol sa bastos na pag-uugali ni Joey sa elevator. Ngunit ipinaalam sa kanya ng staff na hindi nila maaaring tanggalin sa ngayon. Samantala, sina Gerald at Jeffrey ay lumahok sa isang panayam. Tinatalakay ang kasalukuyang kawalan ng katiyakan sa merkadong enerhiya habang binibigyang diin na ang kanilang kumpanya ay umuunlad. Tumugon si Jeffrey sa pagsasabing ang pagbibigay ng enerhiya sa mundo ay isang pribilehiyo dahil bilyon-bilyong tao ang gumaasa dito. Siya at ang kanyang kapatid ay partikular na masigasig tungkol sa mas malinis na mga diskarte at sa hinaharap ng malinis na enerhiya. Sumang-ayon naman si Gerald at saka umalis. Balik sa tuktok ng gusali, si Joey at Noah ay patuloy na nagtatrabaho. Natutuwa si Noah sa tanawin at nakangiti. Tinanong si Joey kung naiisip ba niya kung ano ang mga bagay na mangyayari bago sila napunta doon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Joey at binaliwala ang kanyang tanong. Habang naglilinis siya, hindi niya sinasadyang nalaglag ang kanyang foam. At nahulog ito. Tumama sa isang tauna, dumaan sa ibaba. Biglang may dumating na grupo ng mga nakamaskara na nakasuot ng itim. Samantala, hiniling ni Joey kay Derek na ibaba na siya at sinabing tatapusin ang trabaho bukas. Sa pag-unawa sa kanyang pagmamadali, inihanda ni Derek ang washer scaffold. Balik sa party ang mga lalaking nakamaskara ay tinanggap ng staff at hiniling na maghintay habang papaakyat na si Jeffrey sa entablado. Bago ito umakyat, pinigilan siya ng isa sa mga nakamaskara. Ngunit pagkatapos ay pinadaan din siya. Nagpapasalamat si Jeffrey sa mga dumalo habang si Gerald ay tahimik na umalis.
Habang nakikipagtalo si Joey kay Derek sa telepono, dalawang lalaking nakamaskara ang pumasok at pinatay si Derek kasama ang ilan pang manggagawa. Nang hinilan ng isa sa mga nakamaskara, si Derek aksidenteng natamaan ng kamay nito ang isang switch. Naging dahilan upang magsimulang bumaba ang washer scaffold. Nag-alala si Joey nang maramdaman niya na may kakaibang nangyayari. Isa sa mga nakamaskara ay nabunyag na si Z na isang dalubhasang hacker. Sinisikap niyang i-access ang sistema ng kumpanya habang nagsasalita si Jeffrey sa entablado tungkol sa sustainability, transparency at corporate responsibility. Biglang pumalakpak ang isa sa mga lalaking nakamaskara at humakbang pasulong at tinawag na sinungaling si Jeffrey. Biglang naglabas siya ng nakakalason na gas na kumalat sa lugar. Kaya ang mga tao doon ay nawala ng malay. Habang nagsuot ang mga hijacker ng oxygen, si Michael na nasa loob ng gusali ay tumakbo at nagtago sa isang storage room. Sinisikap na manatiling mahinahon. Samantala na pagtanto ni Joey na talagang may kakaibang nangyayari sa loob. Ginising ng mga hijacker ang mga pangunahing shareholder ng kumpanya at ipinaalam ni Zil sa kanyang amo na tatagal ang gas ng 4 na oras. Ang pinuno ng mga hijacker ay tinitipon ang mga shareholder. Sinasabi sa kanila na sila ang papalit para sa gabi at kailangan nilang makipagtulungan. Pagkatapos ay bumaling ang mga hijacker kay Jeffrey na hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang kapatid na si Gerald. Sinimulan nila itong pahirapan para puwersahin siyang magsalita. Habang umaakyat si Joey sa labas ng bintana ni Gerald, isa sa mga hijacker ang pumasok sa silid at ginising si Gerald. Para pahirapan ito, tinanggal ng hijacker ang kanyang maskara at ipinahayag ang kanyang sarili bilang si Noah na katrabaho ni Joey. Nagulat si Joey nang makita ito, ngunit hindi siya nakita ni Noah habang hinihila nito palabas si Gerald. Si Joey ay sumisigaw ng tulong mula sa tuktok ng gusali, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sinubukan niyang gumamit ng spark ng kuryente para sumenyas, ngunit hindi ito gumana. Samantala dumating si Noah kasama si Gerald. Ang kanilang pinuno na si Marcus Blake ay humarap sa mga bilyonaryong shareholder na nakapila sa Joey ay nakikinig mula sa labas ng gusali habang kinkompronta ni Noah si Jeffrey. Ngunit hinimok siya ni Marquez na palayain ito lumalabas na hindi tungkol sa pera. Ang pakay ng mga hijacker, gusto lamang nilang ilantad ang mga krimen ng kumpanya. Inihayag ni Marquez na ang kumpanya ay nagtatapon ng bilyon-bilyong galon ng nakakalason na basura, sinisira ang mga ecosystem at pumatay ng mga inosenteng tao. Ipinahayag niya na matagal nang hindi pinansin ng mundo ang kanilang mga krimen. Ngunit ngayong gabi, aamin sila at mabubunyagang katotohanan. Saka na lang sila pakakwalan. Sinubukan ni Jeffrey na mga tuwiran kay Marquez. Ngunit si Noah na labis ang galit ay nagpasok ng isang bote sa kanyang bibig. Bago pa siya mapigilan ni Marcus ay patay na si Jeffrey. Nang makita ito ay agad na umakyat muli si Joey. Hinarap ni Marcus si Noah at ipinaalala na napagkasunduan nilang huwag papatayin ang sinuman. Samantala sa tuktok ng gusali ay nag-set up si Joey ng signal SOS at sinindihan ito na nag-aalerto sa pulisya. Sa loob si Noah ay naglabas ang isang set ng mga pampasabog. Ang kanilang hacker ay naguulat ng SOS signal at inutusan ni Marcus si Noah na alamin kung sino ang nagpadala nito. Biglang tumakbo si Gerald hanggang sa narating niya ang kanyang silid at sinubukang tumawag ng pulis, ngunit si Mark ay pumasok at pinigilan ito. Nakita ni Noah si Joey at inutusan si Zid na dalhin siya sa itaas. Gayunpaman, sinira ni Joey ang washer scaffold. Inutusan ni Marquez ang kanyang grupo na huwag pansinin si Joey. Ngunit si Noah na labisang galit ay nagtangkang patayin si Jeff. Sinubukan siyang pigilan ni Marcus. Sinabing kailangan pa nila itong buhay. Ngunit natigilan si Noah at biglang binaril si Marquez at ang isa samga loyal guard niya. Nang makita ni na bumagsak si Marquez ay nagpasya na pumanig kay Noah. Ngayong hawak ni Noah ang ganap na kontrol, itinapon niya si Marcus palabas ng gusali na aktong bumagsak sa kinaroroonan ni Joey. At pagkatapos ay binaril si Gerald sa binti. Samantala, papunta na ang mga pulis sa lugar. Sa labas ng gusali, maingat na kinuha ni Joey ang baril ni Marquez nang hindi nawala ng balanse sa sandaling yon. Dumating si Michael at guminhawa ang pakiramdam ni Joey nang makita ang kapatid. Papalapit ang mga yabag.
at mabilis na nagtago si Michael. Lumabas na si Noah pala ito. Hinarap niya si Joey at tinutusan na magpaputok sa ibaba upang lumikha ng kaguluhan na makakagambala sa mga pulis at magkakaroon sila ng mas maraming oras. Nagbanta si Noah na kapag tumanggi si Joey ay papatayin niya ang waiter na nakahandusay sa sahig. Dahil walang magawa ay napilitang magpaputok si Joey. Sa pamamagitan nito makikita na si Joey ay hindi basta-basta. Ang kanyang pagpuntirya ay tumpak mula sa mahigit 100 metro ang distansya. Naggulo ang mga tao at nakuha ni Joey ang atensyon ng mga pulis. Dumating ang chopper ng pulis at nakatutok kay Joey ang ilaw. At ang mga sniper ay nakatutok din sa kanya. Sa kabutihang palad, ang ground commander ay isang makatwirang opisyal na nagngangalang Claire. Matapos suriin ang mga record, natuklasan niya na si Joey ay isang dating top soldier sa Special Forces. Nang maglaon, napilitan ng mga opisyal na siya ay i-discharge. Dahil sa pananakit sa isang teammate, batid ni Claire na si Joey ay dating Special Forces kaya paniniwala niyang sinadya niyang sumablay para hindi makasakit ng sinuman. Napagtanto ni Claire na si Joey ay hindi nakikipagtulungan sa mga hijacker at sinabi niya sa head officer na kailangan nilang makipag-ugnayan kay Joey upang malaman ang sitwasyon. Binalaan niya ang mga ito na huwag kumilos hanggat hindi siya nagbibigay ng utos. Sa taas dahan-dahang inaabot ni Joey ang cellphone ni Marcus. Matapos itong makuha ay biglang bumagsak ang washer, scaffold dahil sa bigat at ang katawan ni Marcus ay nahulog. Sa kabutihang palad ay nakakapit si Joey. Nakipag-ugnayan siya sa mga pulis at inutusan ni Claire ang chopper na umalis. Sinubukan ni Claire na kumbinsihin si Joey na bumaba, ngunit tumanggi si Joey. Iginiit na kailangan nilang lumabag sa patakaran ng gusali at iligtas ang kanyang kapatid si Joey. Ay umakyat pabalik sa washer scaffold at nagbibigay ng impormasyon tungkol kay Noah. Matapos suriin ang nakaraan ni Noah na tuklasan ng mga autoridad na siya ay dating aktivistang nakikipaglaban para sa bansa. Si Marcus Blake ay isa ring aktivistang pacifist na dating inatasang ibagsak ang isang ilegal na operasyon nang hindi nagdulot ng mga casualty. Napagtatanto ni Claire na si Noah ay naging isang terorista at opisyal na minarkahan ito bilang isang pangunahing banta. Samantala, pilit na sinisikap ni Joey na pasukin ang gusali. Paulit-ulit na hinahampas ang salamin sa loob ng gusali. Habang patuloy na umaamin ang mga shareholder, sinuot ni Noah samgabihag ang jacket na may bomba. Binigyan siya ni Zit ng electronic device na sumusubaybay sa kanyang pulso. Kapag walang na-detect ang device sa kanyang pulso sa loob ng 5 segundo, ay sasabog ang bomba. Nakipag-ugnayan si Claire kay Noah para kumpirmahin kung siya ang namamahala. Binalaan sila ni Noah tungkol sa mga bomba at idiniin na kung may mangyari sa kanya, sasabog ang buong gusali. Hinihiling niya na lumayo sila sa kanya. Nakiusap si Claire na palayain ang mga hostage, ngunit tumanggi si Noah at sinabing sila ang mga dahilan ng katiwalian at hindi karapat-dapat na palayain. Iginiit niya na ang gusto lang niyang gawin ay iligtas ang mundo palihim. Na sinubukan ng isang pangkat ng mga opisyal ng SWAT na pumasok sa gusaling unit. Nakita sila ni Noah sa pamamagitan ng mga security camera. Inutusan sila ni Claire na umatras, ngunit bago nila magawa ay pinasabog ni Noah ang bomba. Napatay ang pangkat ng SWAT at ang lahat ay nagulat. Galit na hinarap ni Claire ang head officer at nagbabala na huwag kumilos kung wala siyang utos. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Claire kay Joey. Ipinaalam na nakakonekta si Noah sa isang device na kayang patayin ang lahat. Ibig sabihin ay hindi pa niya maipapadala ang kanyang team. Gayunpaman si Joey ay nagpupumilit na pumasok at humanap ng paraan. Sinabi ni Claire na ina-access ni Noah ang mga file ng kumpanya sa pamamagitan ng control room. Nangako si Joey na gagawin niya ang lahat para pigilan ito. Naglabas ng bomba si Noah para kay Joey, ngunit mabilis itong kumilos agad na umalis sa scaffold at umakyat sa gusali. Nag-aalang pinapanood ni Michael si Joey na pilit na huminahon. Sa pagsabog, mukhang hindi nakaligtas si Joey, pero nagdududa pa rin si Noah. Si Joey ay lihim na nakipag-ugnayan kay Claire at humihiling na magpaputok ng bala sa isang bintana upang siya ay makapasok. Samantala si Noah ay nagpadalang isa sa kanyang mga tauhan upang kumpirmahin kung si Joey ay namatay mula sa pagsabog.
Habang patuloy na sinisikap ni Joey na pumasok sa loob, kinausap niya si Claire tungkol sa kanyang kapatid na nangakong hindi na niya ito iiwan muli. Habang papunta ang gwardya, nabasag ang salamin at aktong sumulpot si Michael para tulungan si Joey papasok. Muling nagkita ang magkapatid at niyakap ang isa't isa at pagkatapos ay mabilis na tumakas. Pagdating ng mga gwardya ay wala na sina Joey at Michael. Ang gwardya ay nagulat pabalik kay Noah at galit na nag-utos sa kanila na hanapin si Joey. Sinabi ni Joey kay Michael na kailangan nitong i-hack ang mga file bago ma-access ni Noah ang mga ito. Samantala, galit na kinausap ni Noah si Claire, ngunit nagkunwari ito na walang alam sa nangyayari. Dahil sa pagkabigo, panandali ang pinag-isipan ni Noah na patayin ang sarili. Ngunit sa huli ay huminto at pinutol ang tawag. Habang patuloy na tinutugis ng mga gwardya, sina Joey at Michael nagtago ang magkapatid sa isang utility room. Inutusan ni Joey si Michael na manatili doon. Pagkatapos ay tinambangan niya ang isa sa mga gwardya, inihampas ang ulo nito sa mainit na panel bago ito barilin. Biglang hinampas ni Michael ang isa pang gwardya at pagkatapos ay binaril ni Joey. Nang dumating ang ikatlong gwardya, binugaan nito ni Joey ng usok mula sa radiator. Ngunit nanlaban ang babaeng gwardya. Nagkaroon sila ng matinding laban at nahirapan si Joey. Gayunpaman, sa huli ay nagkaroon siya ng kalamangan at itinapon ang babae. Pagkatapos ay naghagis si Michael ng isang bomba. Kaya mabilis na tumakbo si Joey para magtago, sumabog ang bomba na ikinamatay ng isang tao, babae, samantala sa control room. Natuklasan ng hacker na si Zed ang tunay na intensyon ni Noah kung saan balak niyang patayin ang lahat. Nang mapagtanto ang panganib, tinulak ni Zed ang isang upuan papunta sa gwardya at sinubukang tumakas, ngunit binaril siya nito. Habang naghahanda ang gwardya na tapusin ang hacker, dumating si Joey at binaril ang gwardya. Pagkatapos ay pumasok sina Joey at Michael sa control room at matagumpay na nahack ni Michael ang mga file bago ganap na makapag-download ang mga hijacker. Pagkatapos makuha ang flash drive, nakipag-ugnayan si Joey kay Noah at sinabing nabigo ang plano nito. Nakipag-ugnayan din si Claire kay Joey, hinihimok siyang umalis na sa gusali. Ngunit iginiit ni Joey na pangasiwaan ang device na suot ni Noah at sinabihan si Claire na maglikas ng mga tao hanggat maaari. Pinaalis ni Joey si Michael at hinihiling kay Claire na bantayan ang kapatid. Bagamt nag-aatubili si Michael ay pumayag din nito sa kalaunan nang nangako si Joey na muli silang magsasama. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Noah kay Joey. Sinabing siya ay nasa utility room. Pumunta doon si Joey habang ang SWAT team ay kumilos upang iligtas ang mga bilyonaryong hostage. Sa loob ng utility room, brutal na pinatay ni Joey ang dalawa sa mga gwardya ni Noah. Dumating ang SWAT team sa kinaroroonan ng mga hostage. Ngunit nahihirapan silang tanggalin ang napakaraming mga bomba. Sa wakas, hinarap ni Joey si Noah na naghihintay sa kanya. Pagkapasok pa lang ni Joey, binato siya ng container at nagsimula ang matinding labanan. Sa pagitan nila, nakuha ni Noah ang kalamangan at hinihiling ang flash drive kay Joey. Nagbanta na papatayin ang sarili. Ngunit sinamantala ni Joey ang pagkakataon, itinulak ang lalaki at inagaw ang device na suot nito. Nabawi ni Noah ang kalamangan at sinubukan siyang sakalin, ngunit na-counter niya ito at nawala ng balanse. Habang nakakapit si Noah sa isang lubid, ipinakita ni Joey sa kanya na suot nito ang device. Kaya hindi sumabog ang mga bomba. Pagkatapos ay sinipa ni Joey ang lubid at tuluyang nahulog si Noah mula sa gusali. Sa pagkatalo ni Noah, ang mga hostage ay nailigtas ng hindi nasaktan. Ang mga video ay hindi nag-leak out. Sa mata ng mga outsider, ang pangyayaring ito ay lumabas na isang terrorist attack. Makakatanggap din si Joey ng discharge compensation bilang napagkasunduan sa pamamagitan ng perang ito. Hindi na kailangan ni Joey na gawin ang delikadong paglilinis sa itaas ng matayog na gusali. Sinisiguro din ni Claire na ligtas si Michael. Sa kalaunan ay muling nagkita ang magkapatid at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Gumaan ang kanilang pakiramdam na magkasama silang muli. Nasa kanila pa rin ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya. Inilabas nila ang mga video sa internet
Nalantad ang bulok na buhay ng mayayaman na maituturing na katuparan ng huling hiling ni Noah. Ano ang masasabi mo? Sa pelikulang ito, mag-comment lang po sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!